Magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Ayan, tunay na patuloy na nagbibigay ng magandang umaga ang Panginoon sa atin. So, bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay magbatian. Ayan, maya-maya po dadating na yung ating mga kasamahan. So, batiin po muna natin ang magandang umaga. Bawat isa. Diyos namin ang mga mapagpala sa lahat, may likha ng langit at lupa, may bigay ng buhay at pag-asa, nagbigay sa amin ng kaligtasan at katiyakan ng aming pananampalataya. O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil wala kaming ibang luluwalhatiin, sasampahin at walang ibang Diyos na kikilalanin. Ikaw lamang. Salamat po sa pagkakataon na muli kami ay dinala mo ito ng layunin, Panginoon, ay kilalanin at patuloy na pasalamatan ka sa kadakilaan na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa kahinaan. Salamat sa mga kinaharap namin mga suliranin at kakaharapin pa. Patunay lamang, Ama, na ang lahat ng ito ay binigay mo at ipinagkatiwala mo sa amin upang ipagkatiwala rin po sa iyo ang kapangyarihan at pagkilos mo at maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pagiging Diyos mo sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, ng aming mga leaders, ng aming mga pastor, na patuloy na nananalangin para kami patuloy din po lumapit at kilalanin na wala kaming magagawa sa aming mga buhay. Salamat po sa kanila at patuloy po rin po silang pagpalain. At sa mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi makakadalo, alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagdaraanan at kung ano man po ang kanilang mga ginagawa, tinataas din po sila namin sa iyo. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa kalakasan ng pag-iingat mo sa amin sa buong isang linggo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala sa aspeto ng aming buhay. Muli, naririto kami upang ikaw ay awitan, papurihan, pasalamatan, at ihanda mo, Panginoon, ang aming mga isipan na makaunawa ng mga salita mo na nagmumula sa aming Pastor Romy, Panginoon, na gagamitin mo. Balutin mo siya, O Diyos, ng iyong kapangyarihan at ang mga salita mo ang mamumutawi sa kanyang mga labi at ang aming mga puso ay tulungan mo matuto na gawin ito sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga kasakitan. Salamat, Panginoon, sa mga kagalingan. Dahil, Panginoon, ka makapangyarihan sa lahat. At sa aming pagpupuri, Panginoon, ang malakas na palakpakan, ang malakas na pag-aawitan, at ang kalakasan na nagmumula sa iyo aming gagamitin upang ihayag na ikaw lamang ang Diyos na siya aming kinikilala at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ibibigay ang buong puso, isip, lakas na nagmumula sa iyo. Gagamitin namin ito dahil ang pangalan ng Jesus ang makapangyarihan sa lahat. Dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po. Ready na ba ba tayo papurihan natin, Panginoon? Amen. Minsan na ba, pangalan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Number one, Lord, sa buhay natin. Amen. Number one po ba sa buhay natin si Lord? Amen. Hallelujah. Ibig ko lang. Ikaw ang number one. Ikaw
Muli, magandang umaga po sa lahat. God is good? All the time? Amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Yung palakpak na dapat sa Kanya. Yan po. So, sabi na dumadaan man tayo sa bagyo, literal, pero makapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Dahil siya po ang may control niyan. Di po ba, napakabilis po yatang umalis o nagpadalang Panginoon ng napakabilis na hangin para hindi po tayo masyado maapektuhan. So talagang ang Diyos lang ang may control ng lahat. Totoo po yun. Amen? Yun po. Masanay po tayo magsasalita ng amen dahil tayo po ay sumasang-ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. So para po sa ating pagpapatuloy, ating po tawagin muna ang mga bata para sila po ay ating maipanalangin. Sige po, ating pong iunat ang ating mga kamay patungo sa buhay ng mga batang ito. Itaas natin sila sa Panginoon. Diyos namin, Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng mga batang ito na muli namin silang nakakasama. Sumasaksi, Panginoon, kung paano ka namin sambahin, papurihan, pasalamatan. Sa mura nilang isipan, Panginoon, Ikaw ay nalulugod sa kanilang mga puso. Na Panginoon, patuloy sa kanilang buhay na mauhaw sila at manabik kung paano kanila makikilala ng lubusan. Sa pamamagitan ng mga kamay na tinataas namin sa iyo, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang mga kinabukasan nila. Sa tulong po na patuloy namin silang maipapanalangin at magiging mabuti kaming ehemplo sa kanila. Gabayan mo nga po sila, Panginoon, sa araw-araw, maging ang mga magulang, ang mga guardian na pinagkatiwala mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng sapat na kakayanan at kaalaman na maipasa natin at maibahagi namin na iyong salita na kanilang magiging gabay hanggang sa kanilang paglaki. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito. Muli, amin po silang itinatalaga at ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, tayo naman po ngayon ay dadako sa pagkakaloob na ating mga ikapu. Yan. Tunay nga po ang pagbibigay ay kaluguran. Di po ba? Kasiyahan sa puso ng bawat isa. Amen? Dahil una pa nga nagbigay na sa atin ng Panginoon. Ito yung kanyang pagmamahal. Kaya po tayo ay magkakaloob ng mula sa ating mga puso ng may kagalakan. At bago po tayo makapagkaloob, muli po tayong dumako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang mapagpalang Ama na hindi nagpapabaya sa amin. Salamat sa pagkakataon na ito. Kami ay makapagbibigay ng bukal sa aming kalooban, ang mga ikapu na pinagmumula ng aming mga pinagkakitaan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Dahil kung wala ka, Panginoon, ang pagkakaloob at ang pag-iikapu ay hindi namin magagawa. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga tao na pinagmulan ng mga ibibigay namin. Patuloy mo nga po silang pagpalain, katagpuin ang kanilang mga panginalan, ganoon din po sa amin. At sa maliligaw, Panginoon, dalangin namin na ito ay patuloy na maging instrumento sa pagpapalaganap ng iyong salita at sa pag-iingat sa sambahan, sa iyong banal na templo, Panginoon. Ang mga pangailangan, finances ng simbahan ito, Panginoon, ito ay amin na itinataas sa iyo. At ito po ay magiging daluyan na ikalalaganap pa rin po ng iyong mga salita. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon, tulungan mo kami na matuto kami makapagkaloob ng may kagalakan dahil ikaw ang Diyos ang magpupuno ng lahat sa amin. Muli, ito ay aming pinagpapasalamat at itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Para naman po sa announcement, yan po. Sa mga may suggestion po, you can email po sa ating FB page, yung mga prayer request po. Meron po tayong box sa likod or sa labas po, kung hindi niyo po napapansin. Meron po tayo ng box, pwede po kayo dong maghulog kung hindi po kayo makakapag-email, mga suggestion niyo po,
concern po sa ikagaganda po ng gawain natin or sa ikagaganda po ng programa na binigay sa atin ng Panginoon at sa mga prayer request po muli. Lahat po tayo may pangailangan. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo may Panginoon upang hindi lamang magpasalamat. Lalo-lalo na po yung sinasabing Panginoon. Hindi po ba? Lahat po tayo ay tutulog sa Panginoon sa panalangin sa pamamagitan po ng mga prayer request na yan. Sa Pateros Evangelical Church, yun po yung ating Gmail. So, para po sa mga celebrant, meron po ba? Or celebrator? For this November 17 to 23, 2024. Happy birthday! Yan, kay November 17, si Lele. Today po yan. Happy birthday, Sister Ren. Yan. Siya lang po. Yan. So, maraming salamat. At sa mga hindi po, meron ba? Yan, November 18, Sister Marley Cruz. Happy birthday, sis. Ayan, sa November 19. Yan, Brother Tony. Happy birthday. November 20, Josephine De La Cruz. Prislan Avila. Ian Avalo, 19. November 20, Reynard De Ocampo. And 20, Ainsley Radavia. Ashlyn Guarino, November 20. 21 naman si Alberto De La Cruz. Also, Adam De La Torre. November 22, si Jonathan De Capuente. Wow, dami yan. Debbie Rodriguez. Yan, si Ben Tamayo. November 23. Happy birthday po. Yan. Happy birthday again. Yan. At sa mga hindi po nabate last week, at sa mga hindi rin po nababanggit, pwede pong i-remind niyo po ang ating mga leaders para po mabati po kayo. At may posting po ang birthday niyo po. So, yun po, tayo po ay humanda na sa pakikinig ng mensahe. Handa po natin yung ating mga notebook or mga cellphone para po mag-take note. Ano po? Para po mag-take note. Instrumento po yan para mas lalo po tayong lumalim at matandaan po natin ang mensahe na sa kada linggo na ating natutunghayan. Yun, bago po tayo dumako sa pakikinig ng mensahe ng ating pastor, hingin ko na po itong pagkakataon na to na ipanalangin po muna natin si Pastor bilang instrumento po ng pagdadala ng mensahe. Yan, napakasipag po ng ating pastor na yan. Every day, gabi at araw, umaga at gabi na naka-duty. No? Ito po ay with a willing heart. So, ipanalangin po natin, Pastor. Diyos namin, Ama makapangyarihan, sa lahat itinataas po namin ang aming Pastor Romy Panginoon na yung mensahero. Ikaw lamang ang makita, ikaw lang ang boses mo lamang ang marinig, Panginoon, habang siya ay naririto sa iyong banal na trono. Panginoon, lakubin mo ng iyong banal na espiritu at ang gawa ng kaaway ay aming pong itinataboy at patuloy, Panginoon, na kikilos ka sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Ikaw lamang ang mamutawi at ang iyong kapangyarihan ng aming maranasan. Ilagay mo siya sa iyong mga alpuran upang kaninginan mo ang makita, Panginoon. Ito pa aming ialay at tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Sabida. No. Sino mo kanina umaga yung nakatanggap ng message yung para sa service ko natin? Diba, may palagi akong binibigay kaninang tuwing umaga, no, araw-araw. No, kasi nabasa ko po kanina lang po, no, yung devotion time ko is yung sa Amos. Kasi nakalagay po doon, paparusahan ng Lord, nabasa niyo ba kanina umaga? Paparusahan ng Lord yung Israel dahil sa kanilang kasalanan. Di ba? Sinabing gano'n papaulanan ng ng apoy. Di ba? Sinabi rin sinabi rin yung sa Amos kaya tingnan ko Ayan. Sinabi doon na
lahat ng mga halaman ay masisira. So walang kakainin yung mga tao. Pero alam niyo po, nagbago yung isip ng Lord. Alam niyo po, hindi naman sa dahil mabago-bago ang isip ng Lord, kundi, sabi nga doon sa verse 3 ng Amos, Amos 7:3, sabi niyo ba? Kasi meron nanalangin si Amos. Sabi niya gano'n, nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita. No, kasi sisirain lahat magugutom. Tapos sumunod, dahil meron nanalangin, sinabi gano'n, yung verse 3 binasa ko, nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita. Tapos, sumunod sa verse 4, sinabi naman, magkakaroon ng mainit, hindi magkakaroon ng tubig. So, masusunog yung paligid. So, magkakaroon pa rin ng taggutom. Kaya, ang sinabi ng nanalangin ni si Amos, at ang sabi sa verse 6, nagbago ang isip ni Yahweh, at ang sabi, hindi ko na rin ito hahayaang mangyari. Alam niyo po, sino po sa inyo nakapanood ng TV tungkol sa nangyayari ng bagyo? Sino po nagmamonitor sa inyo? Alam niyo po, ang daming mga nasira. Hindi pa tayo nakakabago sa isa, meron na namang nangyari. At sa Catanduanes po, signal number 5. Isipin na lang po natin dito sa ating pag nag-signal number 3 tayo, hindi na natin alam kung saan tayo susulit. Pero yung signal number 5. Pero alam niyo po, pwede pa lang pahintuin. Magkakaisa lang ang mga mananampalataya na mananalangin. Kaya aniyahan ko po kayo ngayon sa mga oras ito. Tayo po ito ngayon. Ipapanalangin po natin ito, mamamagitan po tayo dahil sa nangyayari po. Sige po. Panginoon, maraming salamat. Ang bansang Pilipinas po, kasama po kami, ay ang dami ng pagkakamali, ang dami na namin kasalanan. Nagawa sa iyong harapan. Hindi aksidente na nangyayari itong bagyo ito. Hindi aksidente na maraming nasisirang kabuhayan. Hindi aksidente na maraming mga bahay ang nasisira. At hindi isang aksidente ang lahat ng mga nangyayari ito. Ito ay mayroong isang napakalaking dahilan. At ang dahilan, Panginoon, ay dahil kami ay nakalimot, nagkasala sa iyong harapan. Ang bansang Pilipinas po, Panginoon, ay sagad na sagad. Hindi pa kami nakakabangon doon sa isang bagyo, may dumating na namang bagyo. At ang bigat nito, Panginoon, hindi lang isa kagaya ng nakaraan, mas malakas pa. Ibig sabihin, mas maraming masasalanta, maraming masisira. Pero Lord, kagaya kay Amos, kami po ay naniniluhod na malapit, nagpatong baba sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung masyado kami naging complacent na wala kaming pakialam. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung ang iniisip lang namin ang aming sarili. Patawarin mo po kami, Panginoon, na kung lumalapit na kami sa iyo pag may kailangan kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung maraming pagkakataon, mas inuna namin ang ibang bagay kaysa sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na wala kami panahon para sa iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi kami namamagitan sa ibang mga tao. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming katamaran. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. Wala kaming magagawa. Apart from you, we can do nothing. Pero salamat, Panginoon, kagaya kay Amos, kami po sa mga oras na ito ay humihiling lumalapit sa iyo na gawin mo po ang himala. Pwede mo pong pahintuin total itong bagay ito para matigil na po ang lahat ng mga nangyayari at maraming mga hihirapan magkakaroon ng tagutom. At kung ano po yung lesson na natutunan namin sa pamamagitan itong bagyong ito, maging mulat ang aming isipan at aming puso na tanggapin namin, Panginoon, ng katotohanan na kami ay nakagawa ng pagkakamali sa iyong harapan. Kaya muli, Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin namin na meron kang magandang gagawin, marami kang bagay na ipapaliwanag, ipapakita sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Kaya ngayon pala, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari lahat ng bagay na ito. At maging sa aming pag-aaral sa umagang ito, patuloy buksan mo aming isipan sa katotohanan na kami ay patuloy na magbabantay.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, baka po tayo. Sino po sa inyo yung nagmo-monitor, nagbabantay sa mga nangyayari? Nagbabantay ko, titignan ano nangyayari na. Kasi nung kahapon po, nung nanood po kami ng TV, signal number 5 sa Catanduanes, kagaya po nung sinasabi ko. So, gaano po kahirap yun? Gaano kahirap yun? Sa Marikina, meron po silang ginagawang pagbabantay doon sa pinakatulay. Yung buhit doon, pagka nag-orange yun, mag-a-alarm. No? Mag-a-alarm. Kaya ito po sabihin, kailangan talaga magbantay. Puri po, Panginoon, nung nakaraang week, mula Tuesday hanggang Thursday, nakatin po ako ng tinatawag po na training. Training po tungkol sa rescue. Sabihin nga po natin, rescue. Alam niyo po, yung rescue yun, napakaganda. Kasi, di ba, kailangan matutunan natin, tinatawag po natin first aid. No? Kagaya nung may tinuro sa amin na yung bata, pag nakalulun ng halimbawa, nung po something, pag bata, hahawakan mo sa harap, tapos yung igaganon mo, ipupush mo gano'n. No? Kasi iba-iba tayo hindi natin alam. Pero sabi ko, salamat. Naka-attend ako ng ganitong mga training, even nyo sa mga nabalian, no, kailangan mag-ingat. No? Minsan, kwento lang po sa akin to, ha? Huwag po kayo mag-ano, ha? Kwento lang. Kukunin ko, hiramin ko yung kwento niya. May isa daw nakamotor na disgrasya. Disgrasya. Nagsigawan yung mga tao, disgrasya. Sigawan yung mga tao. Tapos, ang ginawa ng isang tao, nakita niya, nakabaliktad yung mukha. No, nakabaliktad yung mukha. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya, pinilipit niya yung gate, namatay yung tao. Namatay yung tao. Alam mo bang bakit? Kasi hindi naman siya trained. Trained people, save people. Alam mo kung bakit? Sino mo sa hindi yung nagmumotor? Yan, mga nagmumotor. Anong ginagawa mo doon sa jacket pag sinusuot mo? Di ba nakabaliktad? Pabaliktad yung suot mo. Di ba yung ginagawa pabaliktad? Imbis na nandito yung zipper minsan nasa likod. So, ginagawa, nakita ng tao yun. Pinilipit yung leg, akala na baliktad. Paktay. No? Kaya, bakit ka ginawa yun? Kasi hindi siya trained. Sabihin mo nga sa kayo mo, trained. Ito, pag-uusapan mo natin tungkol sa magbantay. No, magbantay. Bakit ba sinabi ni Lord na dapat tayo yung magbantay sa kanyang muling pagbabalik? Sino mo nag-aangalo dito? Antichrist. Sino po rin yung mga Antichrist? Yung nag-aantay sa pagbabalik ni Christ. No, kasi meron iba, akala, hindi mo ang sasabi ko, yung nag-aantay sa pagbalik ni Christ. No, Antichrist, tawag mo dun. No, hindi yung A-N-T-I, kundi anti kay Christ, Antichrist. No. Bakit sinabi ni Lord na dapat daw tayo nagbantay sa kanyang muling pagbabalik? No? Meron dahilan. Ang awa, meron dahilan hindi niya basta sinabi, wala, sinabi lang hindi. Meron dahilan kung bakit sinabi niya na dapat tayo ay nagbabantay. Unang-unang reason, letter A, wala kasing nakakaalam kung ano ang oras, kung ano yung panahon. Kaya sabi niya dyan, ngunit, walang nakakaalam ng araw o ng oras na yun, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. No? By the way, baka akala natin talaga bang hindi talaga alam ni Lord yun? Ako naniniwala ko sa ano ko na alam niya yan, kaya lang hindi niya ibinibigay talaga. Pero of course, sige, sa ano na natin yun na sinasabi niya na hindi niya alam. No? Kasi all-knowing naman siya all-knowing naman siya. Pero ang napakaganda rito, yung malaman natin na talagang dadating siya. Babalik siya. Ang tanong lang, kasama ka ba? Kasama ba tayo? Doon sa isasama niya. Kasi, kaya niya tayo pinagbabantay kasi wala nang nakakaalam. So, anong gagawin mo? Kailangan mong magbantay.
So kapag hindi ka nagbantay, yung mga ibang napag-aralan natin, di ba yung 10 virgin, naiwan yung 5 lang ang nakasama. Bakit? Kasi hindi sila nag-content, hindi nila pinuno yung kanilang dapat na lagyan. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, sa araw-araw na pamumuhay natin, dapat nagbabantay tayo. Kasi sa ilang saglit, sa isang iglap lang, pwedeng mawala tayo sa ating pananampalataya. Tama ba? Pumunta ka lang dyan, lumabas ka lang dyan, magtambay ka lang dyan makakakuno ng mga bagay na nakikita mo kung di mapagbantay. So kailangan magbabantay. Kaya pala sinabi niya rin sa Gawa 1:7-8. Tingnan ko natin. Pakibasa ko. 1, 2, 3. Tingnan mo ninyo. Sinabi ng ating Panginoon yan, na hindi mo na kailangan magpakahirap ka, alamin pa kung kailan yung panahon na yun. Bakit kaya? Bakit kaya? Tingnan natin yung verse 8. Sige, pagkaso. 1, 2, 3. Tingnan niyo po yan, no? Hindi natin pinoproblema kung darating ba bukas, darating ba sa susunod na araw, hindi. Kailangan maging productive tayo. Sabihin mo nga sa kanila, productive. Ang ibig sabihin, kasi marami pong mga tao na takot na, nahinto na. Sino ba nakalala sa inyo ng gano'n? May nangyari sa kuna, nakatulala ka nila, wala ka nang ginawa. Bakit? Kasi na-overwhelm ka sa iniisip na problema. Pero sabi dito, ano sinabi natin ngayon? Huwag yun nang intindihin kung kailan ako darating. Ang gawin mo, magpakabisi ka. Bakit? Tutulungan tayo ng Espiritu Santo para maging saksi ka tayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria. At sino ba ang unang-una natin Jerusalem? Kung isipin mo rin. Ang unang-una natin Jerusalem ay ang ating pamilya. Sino yung Jerusalem natin? Yung pamilya natin, yung tatay natin, yung asawa natin, yung anak natin, yung mga kasama natin sa bahay. Kapitbahay natin, yan yung Jerusalem. So yung Judea, yun po yung ating mga kapitbahay. Ang tanong, meron ba tayong ginagawa para sa kapitbahay natin? Meron ba tayong concern sa kapitbahay natin? O huwag na yung sa kapitbahay natin, yung mga kasama natin sa bahay. Pastor, hindi ko po mayaya. Bakit kaya? Bakit hindi mo siya mayaya sa church? Hindi ko po alam. Ang tanong, hihinto ka na lang ba doon? Ayaw po nila sumama Pinipilit ko, ayaw sumama Sa tanongin ko po kayo, sino po ba ang mga pinipilit? Mga ayaw. So, ibig sabihin, kaya meron word na pinipilit. Ayaw nila So, ayaw nila ang gagawin mo. Wala po. Sinasama mo ba sa prayer? Sinasama mo ba sa prayer? Kasi kung wala, narinig mo na ayaw nila, ibig mo sabihin, hinto ka na. Kaya nga sinabi sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ano ba pangyarihan yun? Magugulat ka, bibigyan ka ng wisdom kung paano mo sasabihin. Bibigyan ka ng mahabang pasensya para magtsagaan mo yan. Bibigyan ka ng mahabang kaisipan para iwin mo yan. Bakit? Kasi yun ang tungkulin natin. Kaya nga, diba, nandiyan yung natin? Nandiyan yung natin kung anong dapat natin gawin, yung mission natin. Tulungan natin sila, dalhin natin. Yung kasama mo sa trabaho, na-share mo na ba? Ayaw po niya makinig. O, so hihinto ka na. Hindi mo ba siya pinagpe-pray? Hindi ba dapat pinagpe-pray natin? Yung kasama mo sa eskwela, ayaw makinig, pastor O, ibig sabihin na ayaw makinig, hihinto ka na? No! Kaya nga, binibigyan tayo ng Espiritu Santo para bigyan na tayo ng kapangyarihan. Ano kapangyarihan? Binibigyan tayo ng conviction. Ano yung conviction? Mapapahamak yan kung wala kay Kristo.
So okay lang ba sa'yo makahamak yung kasama mo sa bahay? Okay lang ba sa'yo na yung kapitbahay mo mapunta na sa impyerno? Okay lang ba sa'yo kasama mo sa trabaho mapahamak na? Okay lang ba sa'yo yung kasama mo sa eskwela mapahamak na? Ganun na lang ba yun? So nasa yung concern natin? Dapat natin yung concern natin mapapahamak. Pag kaya yung mapano mo, parang ganun lang, diba? Kaya nga magpantay eh. Kaya nasabi ko nga kung hindi ka train, hahayaan mo na lang yung sasabihin na, ay, mapapahamak siya, kawawa naman. O, natitignan mo na lang yung nadisgrasya, nangingisay. Ay, nangingisay. Yun ang masasabihin mo, ay, kawawa naman. Yun ang masasabihin mo, meron tayong pwedeng gawin. At hindi sa sarili natin lakas. Kaya sabi niya bibigyan tayo ng kapangyarihan. Ang tanong lang, nakatap ba tayo doon sa Holy Spirit? Hinihingi ba natin, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung paano ko i-win itong taong ito. Hindi ko po alam kung paano po mapapaniwala itong taong ito. Kaya magugulat ka Magugulat ka, bakit kayo nagkaroon na ng puso ka na maawain? Ano yung puso maawain? Naaawa ka na mapapahamak siya. Sa totoo lang, hindi natin kaya yun Sa sarili natin lakas, maiinis ka No? Ako po personally, kung minsan pagpupunta ako sa pulis, magtuturo ako, minsan iisip ko, worth it ba itong ginagawa ko? Araw-araw pupunta ka doon, mag-share ka, araw at gabi, worth it ba itong ginagawa ko? Kaya lang, dahil ilalagay sa atin ng Espiritu Santo na mapapahamak yung mga tao niyan pag hindi natin ginawa yung part natin. No? Pag hindi natin ginawa yung part natin, ganun ahayaan na mga salbahay naman, iyaan mo na yan. No, nagtutumba nga ng mga tao yan Ganun na lang yan. Ganun na lang ba? Sila rin ay mahal ng Diyos. Mahal din sila ng Diyos. No? Pag sa lagas, magsasalita ako. Sasalitaan ko yung mga bilang mo. Minsan iisip ko, teka, nung nakaraang buwan, nung pumunta ako ng salita ko, ituloy mo nandiyan pa rin siya. Ano sasabihin ko lang? Ay, suki. Yun ang ba sasabihin ko niya, suki ka dito sa presintong to. Suki lang yun ang ba sasabihin ko? Hindi. Bakit? Kasi yung Espiritu Santo na nasa atin, tinutulungan tayo ipaalala na meron tayong tungkulin. Sabihin nga po natin tungkulin. Meron tayong tungkulin. Hindi mo pwede nang nga. Ay, bahala siya. Pinili niya yung tama. Pinili niya yung buhay na yan. Nagkamali siya ng pinili. Sino kaya ang magtatama sa kanya? Sino kaya magbabahagi sa kanya? Tayo yun. Kaya sabi ko, isang pribilehiyo na sa dami ng pwedeng magbahagi, bakit ako? Yung iba kong kasamang pastor nagbabahagi din, bakit kami? Hindi ba naisip, bakit ka kaya nandyan sa opisina niyan? Ano kaya ang gagawin mo? Para kumita lang ng pera? Of course, kasama yun! Pero bonus na lang yun. Kaya tayo nilalagay ng Diyos kung saan lang tayo nandun, meron tayong gagawin. Di ba? Hindi mo aksidente na naging tatay o nanay mo kasi yung tatay at nanay mo. Hindi aksidente. Nilagay ng Diyos yun kasi alam ng Diyos na ikaw ang gagamitin, tayo ang gagamitin sa mga tao niya. Ang tanong lang, nagpapagamit ba talaga tayo? Kasi kung hindi tayo nagpapagamit kay Lord, kanino kaya tayo nagpapagamit? Dalawa lang naman yan Kung hindi natin ginagawa yung tungkulin natin para kay Lord, kanino tungkulin kaya yung ginagawa natin? Hindi natin napapansin yan. Kung minsan ayaw natin magbukas ng bibig, tamad tayo, natatakot tayo, yan nga ako sinabi yung tatanggap tayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ang kailangan lang natin, Lord, hindi ko kaya to. Ang tigas ng mukha nito, ang tigas ng ulo nito, tulungan niyo ako, Lord, kung paano ko bubuksan, kung paano ko sasabihin. Magugulat ka, mayroong ipapakita sa iyo si Lord. May i-reveal sa iyo si Lord. Kaya nga, palagi natin pinopromote dito, araw at gabi dapat tayo ay nag-meditate ng Word of God. Bakit? Kasi sa mga magitan nito, tsaka lang tayo nakapagbabahagi. Kapag hindi tayo nag-meditate, anong sasabihin mo? Ano sabihin natin? Ay, sabi ni kapatid na doon, tsaka ni Chris, dapat ganito. Okay yun. Kaya lang ikaw mismo, yung presence ng Lord, dapat na
nasa atin mismo. Ginagamit ang bawat isa nagsasalita rito, pero iba pa rin yung meron kang connection kay Lord, ikaw mismo, tayo mismo. Sabihin nga po natin, tayo mismo. Dapat tayo mismo. So again, kung hindi natin ginagawa itong mga bagay na ito, hindi talaga tayo nagbabantay. Ang nagbabantay, dapat meron siyang alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero sabi ko, nung nagtitrain ako, sabi ko, train people, save people. Totoo po yan. So again, sinabi ng ating Panginoon, walang nakakaalam. Dahil walang nakakaalam, o baka sabihin ng mga ako, sino dahil yung ipaalam? Wala siya pakialam. No. Kaya sinasabi nito walang nakakaalam, para tayo ay magbantay. No, baka sabihin kasi nung na, ito mo sino, walang pakialam. O ayaw niyong sabihin kung kailan. Ang tanong lang, ito kasimple. Pag sinabi mo sa inyo, anong gagawin mo? Ayan, ngayon, nandito tayo. Sino mo ngayon? Kung sinabi sa inyo na hanggang Miyerkules na lang ang buhay mo, anong gagawin mo? Kaya, mag-isipin mo yun. Sinabi niya naman sa'yo, nanaginip ka, sinabi sa inyo ng Lord, o kaya nagbasa ka. O hanggang Wednesday na lang ang buhay mo, ha? Alas 12 ng tanghali. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo kaya? Matataranta ka? Kasi minsan tinatanong ko ng kaya, ano gagawin mo? Ano sinabi sa inyo ng Lord eh? Ano na lang, magbiyado sa ng buhay mo. Magpe-pray po ako, magsishare po ako. Teka, hindi ba dapat kahit hindi pa dumating na biyado sa buhay mo, dapat ginagawa mo na yan? Di ba? Tama ba hindi? Tama. Kahit hindi, kasi unang-unang wala namang nakakaalam sa atin kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Ang tanong, ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa natin? Anong pinagkakabalan natin? So dapat, alam natin, dapat nagbabantay tayo. Pangalawa, bakit sinabi ni Lord na dapat magbantay tayo sa kanyang muling pagbabalik? Ang sabi diyan, para laging handa. Mga bata pa lang tayo. Mga bata pa lang tayo. Di ba kinuruan na tayo ng Boy Scout at Girl Scout? Ano sinasabi sa Boy Scout at Girl Scout? Laging handa. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang sakuna. Nung nag-train kami doon, nagulat ako. Kasi yung nag-train sa amin, taga-Marikina. Taga-Marikina. Sila pala, ang bahay nila nandun sa Provident. Alam naman po na kung sino ba nakakalam sa inyo sa Provident. Sikat na subdivision yan dati. Sumikat din sila nung nagkaroon ng baha. Ang daming namatay sa kanila. Alam niyo kung bakit? Hindi sila handa. Meron kinukwento yung isang tuturo. Bumaha sa kanila. So meron silang second door. Umakit sila doon sa may second floor para doon sila. Anong ginawa ng isa? Bakit namatay? Bumaba siya doon sa ibaba kasi wala silang pagkain. Yung pagkain nila nandun sa ibaba. So ano nangyari? Bumaba siya, pagbaba niya, hindi na siya nakakit dahil yung supa, umangat yung, sino mo nakakalam ng supa? Alam niyo ba yung supa? Humalang doon sa may pinakahagdan, hindi na siya makaakyat. So anong ibig sabihin? Hindi kasi siya handa. Yung tao yun. So tinuro doon, pagka merong disaster, bago dumating yung disaster, handa. Anong handa? Dapat daw naglalagay ka na sa isang bag, yung ilang pirasong damit, yung dokumento, kung ano mang mga bagay, para in case of emergency, hindi ka na maglalagay pa. Bibit-bitin mo na lang. Bubuhatin mo na lang. Sabi ko, oo nga, no? Kasi kung isa tayo, di ba? Uy, tutukusan natin kung sino ko. Uy, bumaba ka. Oh, baka mamaya nakasaksak pa yung plancha. Gano'n ba? Mga bagay na gano'n. Okay, nandun yung dokumento natin, yung ID, yung ATM nandun. Pero pag nakalagay nga na sa isang bag, magkaroon man ng biglang sakuna, darapatin mo na yung bag, ano ibig sabihin nun? Ikaw ay handa. Ikaw ay handa. No? Kaya sabi ko, no? Dito sa atin merong sapa. Ay, sapa ba matawag dyan? O kanal na? Hindi ko na kung sapa o kanal na yun. Pero, tingnan nga,
nakaranas tayo dito na bumaha tayo. Di ba nagkaroon pa nga tayo dyan ng tulay? Paano kaya kung hindi na tumigil ang ulan ng panahon na yun? Umabot hanggang dito. Di ba sabihin natin, kahit hanggang dito na lang, wala naman itong second floor. Anong gagawin natin? Di ba? Ano ibig sabihin? Dapat laging handa. Sabi ko, oo nga, no? Kaya dapat pala meron tayong plastic na nalagyan ng ating mga dokumento, nakalagay na sa isang bag, in case ng emergency. Dapat merong flashlight, merong gamot, merong pagkain. Lalo sa panahon po natin, hindi natin alam. Nakakasiguro ba tayo yung ilog na yan, kaya niyang i-sustain lahat ng tubig? Paano kung tumaas ang tubig? Saan tayo pupunta? Tayo, pasalamat tayo. Dahil itong simbahan na ito, napakalaki ng tulong. Maraming binahan ng baha itong lugar nito. Ginamit itong simbahan na naging tanggulan. Pero paano kung lumampas na yung tubig? Naalala ko na, kaya na Irene yun nangyari, na yung tubig hanggang dito na lang. Umabot dito yung tubig. Anong time ba yun? Umabot hanggang dito yung tubig. Ano yun po ang ganda? Para? Habagan ba yun? Kaya tingnan niya. Nung dumating yung time na yun, mas lalo naging prayerful ang tao. Kung minsan hinahayaan na doon, para maisip natin na siya'y kailangan natin. Nung mas naging prayerful yung mga tao nung umabot na dyan. No? Kahit kami doon sa bahay, pumasok na sa loob ng bahay namin yung tubig. No? Nag-aantay na nga lang ako may lumabas na dalag eh. Wala akong nakita ang dalag. No? Nag-aantay ako ng dalag, walang dalag. No, kasi nung panahon din, parang iniisip ko, ito na lang, ito na lang yung pakonsuelo, meron dalang na dumadaan doon sa ano ninyo, yun na lang ano. Yung sa inyo, yung nagkaroon ng baha, sabi ko, ay silinin yata yung nakaupo na doon. No, silinin nakaupo sa tubig, nagsiselfone. Kasi madalas po sa kanila mabahain ngayon eh. No? Pero ang tanong ko dyan, gaano tayo kahanda? Kaya sabi dyan, no? Mag-ingat kayo at maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. So, ibig sabihin, walang nakakaalam yung pagbabalik. Maski yung ba, tingnan nyo po maraming nag-ano ng forecast, hindi forecast sa loto yung forecast na darating ng bagyo, darating ng ganito. Pero tingnan nyo, may mga panahon na wala naman. O kung kailan naman hindi pinorcast, saka dumating yung napakadaming ulan. Di ba nangyari po yan? Sinabi na ganito lang. Tapos ang dami ng binagsak na tubig. Sabi ko, ano ibig sabihin? Kahit ang advanced na gamit ng mundong ito, hindi kaya pigilan pag gusto ng Lord na ilubog sa tubig ang mga tao na narito. So ibig sabihin, dapat tayo palagi nakatap tayo kay Lord. Nakatap yung buhay natin palagi sa Kanya. Kasi siya na yung nakakalam kung hanggang kailan. Kung kailan mangyayari. Kaya naman tanong, inaalam ba natin? At malalaman natin sa araw-araw na pag-aaral natin ng Kanyang salita, marirealize natin yan. Tingnan po natin yung kasunod. Ang katulad dito ay isang taong naglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin, binigyan niya ang bawat isa ng kanyang gawain, at inutusan niya ang tayo na magbantay. So, ibig sabihin, palagi sa isip ng Lord, kailangan manatili tayong nagbabantay. At ang sabi niya sa 1 Thessalonians, pakibasa po, 1, 2, 3. Okay, tingnan natin. Say natin, balik natin namin. Sabi dyan, manatiling gising. Ano ibig sabihin, hindi na natutulog? Hindi. Ang ibig sabihin gising dyan, palagi mong inaalala kung ano yung tama na dapat mong gawin. Ano? Di tulad ng iba, sabi ganun, sa gabi karaniwang natutulog ang tao sa gabi
kami rin karaniwang naglalasing. Alam mo, may nabasa na akong isa eh. Yung victory natin kay Lord, tingnan niyo po ha, sino mo nakaranasan ng victory kay Lord? Nakaranasan ng victory. Ang dami nga doon, nabasa ko, ang victory natin dapat hindi natin sineselebrate sa bar. Ulitin ko po, yung ating mong tagumpay, hindi natin dapat sineselebrate sa beer house o sa inuman. Bakit? Nagtagumpay ka sa tulong ng Lord, tapos sa beer house ka pupunta, magseselebrate ka sa inuman? Hindi. Dapat ang tagumpay mo, wala sa emperador. No, kasi sabi nila, para sa tagumpay, emperador. Wala po sa emperador ng tagumpay. Ang tagumpay na kay Lord. Dahil na kay Lord, saan ka dapat makita? Pwede sa loob ng bahay ninyo. Kasama mo yung pamilya mo, nagpupuri, nagpapasalamat. Sinasabi natin, Lord, salamat. Itong tagumpay na ito. Meron kang magalingan? Oh, yehey! Magaling na ako, wala na akong sakit. Okay, party! Okay naman yung party, pero yung party, pwede mong sino na kasama sa party. Kasi bakit kaya gano'n? Palagi kong sasabihin ito. Bakit kapag may celebration, may party, talagang kailangan may sunlight, no? Bakit kailangan talagang mayroong inuman? Bakit gano'n? Kaya kung isa nakapagtanong ako eh, birthday 3 taon na bata, tapos ang handa, sunlight. Naku, enjoy yung bata at 3 taon. Tapos ang handa sa light. Okay ba yun? Pag tinanong mo yung bata, 3 taon. Paano? Kumusta? Enjoy ka ba? Pag ganun yung bata. Bakit? Hindi na. May enjoy ba niya yung sunlight light? Ako nakikita ko, kung nag-birthday yung bata, 3 taon, ako sa akin na personal ko kung bakit yung dali sa Kidzona? Nag-vlogging pa no? Kidzona sa may Olongs. Enjoy mo siya. Ihagis mo siya dun sa doon sa mga bola, ihagis mo siya. Wala po akong advertisement sa Kidzona. Baka sabihin nyo, nagpo-promote ako ng Kidzona. Kasi yun ang nakikita ko. Di ba yun nakikita ko na dapat nag-enjoy ka doon? Pero bakit gano'n? 3 taon, birthday na dagdagan ang handa sa light. No? Ano ibig sabihin? Mukhang yung matatanda ang nag-enjoy. Sabi dyan, sa gabi ka rin natutulog at tao at sa gabi karaniwan din naglalasing. So again, anong sinasabi dyan? Verse 8, tingnan natin ang kasunod natin. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, ibig sabihin nasa Panginoon tayo, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Tatanungin ko po kayo, pag nakainom ba tayo, matino ang isip natin? Sa tingin mo, di ba doon na madalas may nangyayari na gulo eh? Pag nakainom hindi Pastor, konti lang naman. Konti lang. Ikaw, maamoy mo lang yung tansan ng beer hilo ka na Iba na yung pa kaya ang dami mong ininom? One for the road. One for the road. Minsan gano'n, kaya tapos nagpo-promote ka pa. Ano ba yun? Yung kay Dolphy, ano yun? Banayad whiskey. Nagpo-promote. Banayad whiskey. Ang nasa nakuhusay, ay, kain pala. Pero sa ito na, ito. Tingnan nga. Sino mo rin yung kumakain totoo? Yung totoo, ang palaya. Yan. Yung iba hindi kumakain ng palaya. Alam mo bakit? Mapait. Pero pag iinom ng beer, kahit anong pait ng beer, ayun mas pait, yung palaya o yung beer, lalo na yung hindi sunlight ay yung isa, yung kulay brown, yung original. Totoo lang, ang pait nun. Ang pait nun. Naisip ko tuloy ng kabataan ako Hindi ako makain ng palaya kasi ang pait. Pero nakakaya ko yung beer. Dati. Dati ako, mabuti siya sa action yung dati. Gusto mo, parang mabuti maniwala ko Baka isipin na, umiinom pa rin ako ng beer na Yan. Di ba? Yan yun. Hindi nyo may kumakain yung lalay mo. Ika 17, pataas, hindi kakain. Ang pait daw. Pero bigyan mo ng beer. Gano'n. Sabi ko, nasa kayo yun.
matino ang ating pag-iisip. Ang tanong, pag nakainom ba tayo na sobra, matino ba ba yung isip natin? Matino ba ba yung isip natin? Hindi na. Ayun nga madalas ang nag-aaway eh. Di ba? Madalas nag-aaway. Sa totoo lang, ako po personal dati nung nanginginom ako, hindi ako maintindihan nung kausap ko na hindi manginginom. Pero ikaw pala, pag hindi ka na umiinom, at meron nagsasalita na lasing, naiinis ka dahil yung maintindihan na sinasabi, dahil pulol-pulol na eh. Kaya tanong, paano ba malalaman na isang lalaki pagkalasing na? Ha? Pag nag-i-English na lang, puro English na yung sinasabi, hindi naman marunong mag-English, biglang nag-i-English na. Magugulat ka na ng English na ng English. No, tsaka nalayo ng mga sagot, pag tinanong mo, nalayo ng sagot. Di naman malalaman na lasing. No? At sasabihin ng iba, Pastor, hindi naman ako naglalasing, konti lang. Saan ba nagsisimula ang marami? Sa konti. Hindi, tumikim lang po naman. Okay. Huwag niyo po ako ano yan. Ako nakikita ko lang po, sa akin personal ko ano. Pag mali ko ipopromote sa inyo, pag umiinom po ako yung red wine. Red wine. Pero ba't maaari konti lang? Talagang maganda naman po sa heart yun eh. Pero huwag naman yung red wine nga, inanuan mo naman ng gin. Parang may konting, sabi niya, parang may konting pitik daw. Nung minalan niya ako na gano'n eh, red wine, pero inilagyan ng konting, pero ano naman daw, hindi yung bakit, demonyo, yung blue, ano ba yung gin blue, ano? Pinebra blue. Kasi may gano'n eh. Parang may konting pitik. Mamay, magugulat ka na, ibang klaseng pitik na yung nangyayari sa'yo. No, again, sabi dyan, dapat matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang bakit helmet? Bakit helmet? Parang hindi rin mo madisgrasya. Totoo naman. Ito, dapat alam natin ito eh. Bakit ka nag-helmet pag nakamotor? Kasi minsan minarinig ako ng ganyan eh. Bakit ka ba nagsusuot ng helmet? Para hindi raw hulihin ng pulis o ng traffic enforcer. Hindi ko parang may sense, pero yun ba talaga ang reason bakit nag-helmet? Para for safety. Tama? Ang helmet mo hindi nalagyan ng ulam. Kasi parang na ako na ganyan eh. Ba't di masig yung helmet mo? Eh kasi po, wala ka pa rin siguro kayo. Eh kasi po nandiyan po yung ulam, yung minuto, yung dinuguan. O nga naman, ang hirap naman ilagay yung dinuguan, tsaka yun, ilalagay mo sa ulo mo. No, ilalagay mo sa ulo yung dinuguan, tsaka yung minuto. Again, sabi nga rin yan, isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Ano paano suot? Kasi gusto nyo naman kahit natirahin yung kalaban, hindi na tayo tatagdan. Kasi may baluti eh. Di ba? No. Ang helmet ng pag-asa sa paglikas na gagawin sa atin ng Diyos. Helmet ng pag-asa. Umaasa tayo na darating ang panahon na tayo ay isasama ng Lord. Sino po nag-aantay kay Lord? Kaya pagbabalik. Dapat nag-aantay po tayo. No? Nag-aantay tayo. Sumunod, no? Bakit kailangan daw magbantay tayo? Para matyaga tayong magbantay o matyaga tayong maghintay. Marcos 13:35. Tingnan mo natin. Ganyan din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sabayanan. Ito'y maaaring sa takip-silim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maramdaman niyang kayo natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. No, again, sinasabi natin Panginoon, maghintay. No, maghintay. Ano nga pinakamahirap yata sa lahat yung maghintay? Naranasan niyo na Panginoon? May inaantay ka usapan niya, 2:30, dumating 5:30. Tapos pagdating siya, ay, sorry ha, muntik na, yala sabihin pa sa'yo, muntik na akong balik, ano? 2:30 usapan niya, dumating 5:30, sabi pa, muntik pa rin siyang balik. No? Pinakamahirap sa lahat yung mag-intay. No? Ako personal po
Ayan, pagkasama ko yung asawa ko, ayan, nagagalit minsan sa akin kasi ako hindi po ako ayaw ko na nag-aantay. No? Gusto ko po yung madali na kilos. No? Kasi nasanay ako na palaging on the go palagi pag may pupuntahan. No? Pero yung sabi nga nun, hindi natin alam kasi. Baka siya biglang dumating at maratnan tayo natutulog. Ano ba yung sabihin natutulog? Masama bang matulog? Ano ba siya ba yan? Ikiran ba yan na matulog? Ang sinasabi natutulog dito, yung hindi ka gumagawa para kay Lord, iba ang ginagawa mo, iba yung pinagkakabalahan mo. Again, huwag po niyong masamay, no? Magkamali, no? Ay, si Pastor, kung ayaw na niya tayo magtrabaho, kung na tayo siya. Hindi po yun! Ang ibig mong sabihin, kahit saan kayo nandun, pwede tayong magningning. Pwede tayong mag-ilan, magliwanag. No? Kasi, kapag, parang ganito, sino magbabahagi niyo sa opisina mo, alam ang pupuntahan mo kayo? Ikaw! Ha? Doon sa school ninyo, sa section ninyo, sino mag-ano doon? Siyempre ikaw, hindi ako na yun. No? Bagamat siyempre, nakakapunta, kagaya yan, noong Webes po, tsaka Benes, nagturo ko sa school. Ay, nandito yung mga estudyante. Tinuturo ko pa, makasama kayo doon? Sa SAIS pa kayo? O yan, sa SAIS. Buti nandito kayo, bakit nasa yung ibang kaklase nyo? Oh. Di ba 100 kayo na invite mo? Hindi, hindi na. Hindi na. No, gaya nito. No, sabi nga nun, biglang dumating at naramdam kayong natutulog. Ayaw ng Lord na makita tayo natutulog-tulog. No, ayaw ng Lord. Again, hindi po ito literal ha. Gusto ng Lord manatili tayo na gising para sa Kanya. No? Gusto ng Lord makita na meron tayong ginagawa. Yung parang ito sinasabi ko, bawal kay Lord ang tamad. So kapag tamad ka, hindi ka makakakala sa pagpapala. Parang ganito. Minsan, may narinig ako na isang mananampalataya daw na umalis siya doon sa isang church. Umalis siya sa isang church ha. Ang sinabi, tinanong ko, bakit ka umalis? Yan dami pong ginagawa doon sa church eh. Ha? Anong ginagawa? Ano ba pinapagawa sa inyo? Pinagbabasa po kami ng Bible araw-araw. Tatanungin ko po sa kayo. Diretso po. Sino po rito yung sa tingin mo na pressure ka kung magbabasa ka ng Bible araw-araw? Naka-pressure ba yun? Naka-pressure ba? Pero marami po. Umalis yun sa church ha? Kasi inuobliga daw sila na magbasa ng Bible araw-araw. Hindi naman yung leader ng church na nag-uubliga sa iyo eh. Ayun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kayo obliga. Utos yun ng salita ng Diyos. So kapag may sinasabi, babalik na naman po tayo. Kaya nga po yung pinag-aaralan natin dito, hanggang maaari, meron po sana kayong ballpen, tsaka papel o notebook, para makita ninyo kung yung tinuturo dito ay tama. Baka mamaya nililigaw na pala kayo. O kaya kahit sa cellphone. Tingnan mo sa cellphone, makuhin mo. Tingnan mo, tama ba yung sinasabi ko? O sinasabi ni Brother John at saka ni Brother Chris. Dapat alam po natin. O maski yung kinakanta natin. Di ba, sino po rin yung nakagawa ng kanta? Kawitan natin. Di ba may kinakanta tayo? Tingnan natin kung yung kinakanta natin. Bibli ka na ba yun? Dapat alam natin yun. Baka mamaya, kung ano kinakanta natin, kung kasi na, hindi kasi okay na rin, okay naman yung beat eh. Okay yung reading. Yung ba yun? Hindi tayo sa reading o sa beat. Doon tayo sa lyrics. Doon sa laman. Kaya sinasabi niya, baka biglang dumating at maratnan tayo natutulog. Ang tanong, ano ba yung ginagawa natin? Baka magat na tayo na iba yung ginagawa natin. Gusto mo nun makita ng kuning dapat na pinapagawa niya sa atin. Ano yung pinapagawa niya sa atin? Help someone find his way back to God. Yan ang gusto mong magawa, marinig sa atin ano yung ginagawa natin. Nag-win tayo ng tao. So hindi madali yan. Hindi madali yan. Kaya nga, sinasabi, kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo. At sabi ko sa 1 Timothy, tingnan mo natin, sa unang Timothy 6:20. Tingnan mo natin. Ano sabi niya? Timoteo, pakaingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo
Iwasan mo ang usapang lumalakas tayo sa Diyos at ang mga pagtatala tungkol sa hindi totoong karunungan. Yan po yung sinasabi na kailangan magbantay tayo. Isa yan sa sinasabi. Pakaingatan mo yung pinagkatiwala siya. Ano ba yung pinagkatiwala sa atin ng Lord? Yung kanyang utos. Ano ba yung utos niya? Yan. Loving God, loving people. No? Alam niyo ba maraming mga tao na okay yung loving God, loving people. Paano yung utos na mahalin mo yung kaaway? Yun yata yung pinakamahirap na utos, no? Pinakamahirap na utos. Kahit sa pulis, Kasi minsan nadaanan dito, nag-aaral kami. Sabi ko gano'n sa kanila, sa inyo po, kapulisan, anong pinakamahirap na utos? Sabi nila. Tapos nung sinabi ko, hindi ba mahirap yung mahalin mo yung kaaway? Ay, pastor, yan yung pinakamahirap. Oo nga. Sabi ko, halimbawa, tumatakbo yung magnanakaw, hinahabol mo, pinagod ka, ikaw yung pulis, naabutan mo siya, pero hirap na hirap ka. Tapos sasabihin sa iyo, tawag mo lang ano sasabihin mo? Di ba usually sasabihin ng pulis? Tutok, di mo pinagod mo, bakit sa bako, kasagatan, ikaw, alam niyo po yung maging magnanakaw, may mga talent yan. Ang gagaling umakyat ng pader, ang bibilis tumalo ng pader. Yung pulis, kaya naisip ko, hindi talaga ako pwedeng pulis dahil malaki siya ko, sasakit ko sa may pader Puro gas-gas to, sigurado. Sabi mo gano'n. Pero again, kung nakakala doon, nga, pastor, yan ang pinakamahirap gawin, mahalin mo yung kaaway. Totoo yun. Tama ba? Pinakamahirap sa lahat yan, mahalin mo yung kaaway. Sa bahay na nga lang, yung magbinan, hindi magkasundo minsan. Ha? Magbinan na. Magkasama na sa bahay. Mahalin mo yung kaaway. Yun ang pinakamahirap gawin. Iwasan mo ang usapang lumalakas tama sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. No? Ayaw lang doon na makikipagtalo pa tayo. Ayaw lang doon makikipagtalo pa tayo yung lumalakas tama sa Diyos at pagtatalo. Kaya rin dapat hindi nagtatalungan kung, teka, ano ba yung gagawin mo dito sa isang bagay nito? Parang ganito. Sa bahay, pinag-uusapan ba kung mag-church ka o hindi? Paglinggo. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Ang tawag yan? Bisyo na to. Dapat matik yan. Matik yan. Hindi mo ba ito magtatalo ba kayo? Hindi. Total, meron naman pong online Pwede naman manood sa online. Pero nawala na yung essence ng sa Hebrew 11:25 na yung pagtitipon. Nagkakatipon ba tayo sa cellphone? Hindi tayo nagkakatipon doon. Hindi. So, kailangan natin palagi mo nandito. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, dito dapat. Dito dapat tayo. No? Tungkol sa hindi karunungan. At sabi sa 2 Timothy 1:13, tingnan mo natin. Sabi dyan, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuturo ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Pinagkatiwala na po sa atin ang kaligtasan. Pinagkatiwala na po sa atin ang salita ng Diyos. Ang gagawin lang natin, bibigay natin sa ibang tao. Kailangan ibahagi po natin ito. Bakit? Kasi mapapahamak sila kung hindi nila alam itong mga bagay na ito. At tignan natin, ngayon po sa Mateo 10:22, tingnan po natin. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bakit binigay ito ng Lord? Naku, para takutin yung mga tao, yung mga mananampalataya. Hindi! Bakit? Para maging ganda tayo doon sa persecution na darating sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin, yung persecution darating sa atin. Palagi ko akong sinasabi ito. Kapag ginawa mo yung tama, maraming magagalit sa'yo. Pag ginawa mo yung masama,
Walang gitna. Minsan po masama ako, minsan mabuti ako. Ganun ba yun? Hindi. Dapat manatili tayo sa tama. Pero ang hirap po. Tama ba? Ang hirap. Ang hirap. Kaya kailangan talaga natin yung tulong ng Espiritu Santo. Para tulungan tayo, magkaroon na tayo ng conviction. Ang hirap talaga. Sabi yan, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Sa pagsunod natin kay Lord, maraming magagalit sa akin. Parang ganito, sasabihin ko sa inyo diretso, sa akin mismo. Sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan excited tayo sa pakikinig ng kanyang salita. Excited ba tayo? Oo, Pastor. Excited tayo. Paano mo malalaman na excited ka? Sige na, paano mo malalaman na excited tayo? Excited ka pumunta sa church. Ha? Excited ka ba talaga na magpuri kay Lord? Kung excited ka magpuri kay Lord, dapat maaga pa lang, nandito ka na. Tama? Tama ba? Parang ayaw nila. Iisa ang ibig sabihin yan. Pag ayaw mo yung mga sinasabi ko yan, iisa ang ibig sabihin yan. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Pagsunod ba kay Lord yun? Yung maaga ka sa church? Pagsunod kay Lord yun. Di ba sunod nung nagpe-pray siya, sabi, madaling araw pa lang tumatayo na siya. Nananalangin na siya. Madaling araw pa lang. Kaya nga, kung tutuusin, gusto natin sumunod kay Lord, yung lifestyle natin magbabago. Tama? Magbabago yung lifestyle mo. Paano yun, Pastor? Hindi ka magpupuyat sa gabi. Hindi ka magpupuyat sa gabi. Pastor, talagang ano ko, night talaga ako. Talagang, yung aking talagang panggabi talaga ako. Okay. Pero tanong, hindi po ako makatulog ng maaga eh. Okay. Pinag-pray mo na ba kay Lord yan? Sinabi mo ba kay Lord na, Lord, pagkalinggo kailangan maaga ako sa church. Pagkalinggo kailangan dedication ko ito para ko sa iyo. Hindi para sa church, para kay Lord. Para kay Lord. So kung para kay Lord yan, talagang bibigyan mo yan ng panahon, ng oras. Hindi mo pwede na sabihin mo, pag nagising po ako. May ganun po ba tayo? O sige, mag-church po ako pag nagising ako ng maaga. Ba, okay, no? Pero tanong, pinag-pray mo ba kayo na nagising ka ng maaga? Ito nakakatakot. Paano kung hindi ka nagisingin? Ano mangyayari sa'yo? Ito palagi ko napapansin ko, no? Bakit? Kapag may ibang lakad, nag-a-alarm ng cellphone. Bakit pag pumunta sa church, hindi nag-a-alarm ng cellphone? Tayo po mga kasagot niyan. Kung talagang priority natin si Lord, palagi nasa isip natin, bibigyan natin ito ng oras. Mag-alarm. Pastor, ang hirap naman kasi. Kaya nga mag-alarm Pinapupuyat po ako sa... Huwag kang magpuyat pag-Sabado. Linggo ka na nga pupunta sa church Linggo ka na nga pupunta sa church Hindi ka ba makakarating sa oras? Gano'n ka-importante sa atin ito. Gano'n mahalaga sa atin itong bagay na ito. Kasi kung hindi, sayang naman. Ito tama yung sinasabi, no? Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Sigurado, baka mayroong magagalit sa inyo sa akin habang sinasabi ko ito. Pwede kasi sabihin na iba, Pastor, hindi ko lang alam kasi pinagdaraanan ko Ha? Anong pinagdadaanan mo? Anong pinagdadaanan mo? Hindi yun sa pinagdadaanan. Ang tanong niya, gaano mga seryoso na sumunod sa sinasabi? Hindi doon dahil sa pinagdadaanan. Kasi pinagdadaanan, daanan mo lang. Kasi kung minsan tinatambayan na natin, ayaw na natin umalis sa pinagdadaanan. Palagi reason yun. Ay, kasi po maglalaba po ako. Paglinggo lang po ako nakapaglalaba Ha? Siguro hindi naman ginukuhin pong araw mo Dalawang oras na lang mo kulit sa akin Naiaan ba natin? Naibigay ba natin? Again, habang sinasabi ko po ito, hindi ko alam kung
kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Pero, yung kasunod, kailangan sabihin ko po. No? Kailangan sabihin ko po ito. Bakit mo kailangan mo sabihin? Kasi kapag hindi ko sinabi ito, makakasanayan natin. Tama? Makakasanayan natin yan. Palagi lang sasabihin, okay lang yan. Huwag po natin isipin na, hindi. Hayaan mo sila. Total, yung iba naman, ganito yung ginagawa. Huwag mo tignan yung iba, ikaw. Yung relasyon mo kayo ng tignan mo. Huwag mo tignan yung iba. Tatanungin ko po kayo, bakit ba kayo pumunta sa church? Dahil ba sa akin? Dahil ba kay Brother Don? Dahil ba kay Chris? Dahil ba doon sa music? Kaya tayo pumunta sa church dahil gusto natin puntahan si Lord. Gusto natin sambahin siya. Gusto natin mapakinggan pa yung salita. Hindi dahil sa akin, hindi dahil kay Brother Don, hindi dahil kay Irene, hindi dahil sa kay Martin, hindi dahil kay John o kay Chris. Hindi po. Hindi dahil, hindi. Ang galing kasi di po, ang sarap di po sa iyo. Pag nagpapaiyak ng gitara si Dion, talagang hahin-hahi ako. Napapagalan ako. No? Pag nagka-drum si Bunso, talagang pati ulo ko napapagalan eh. No? Pati ulo ko napapasunod ka eh. Yung ba yun? Ano, okay ka na doon? Sure ka na ron? Pag nakita mo si Lenny, kasi habang nagda-drum si Lenny, nakita kong cute talaga ni Lenny. Wala mo sa pa-cute nito. No, hindi dahil sa cute. Hindi mo sa talas magiging cute. Kaya tayo pumunta nito dahil kanino? Kay Lord. Wala na nung iba. Maski po sa akin, pag pumunta ako dahil kay Lord, hindi dahil sa, ay matutuwa sila. Nagdaroon ako? Hindi. Dahil kay Lord. Kasi kung dahil lang sa mga tao, mas marami ang pwedeng puntahan ng mga tao matutuwa. Sa totoo lang ba? Sa totoo lang. Marami ang pwedeng puntahan. Puntahan ko lang yung mga kabatch ko ng guys ko pag nagkukwento ako eh. Namimilipit sa kakatao eh. Titin mo lang ang biro mo yan ha? Wala nga ang biro yan. Pag magkikita kami, tawa ng tawa. Pero hindi po yun ang natin eh. Ang natin dito, kailangan yung spiritual growth natin tumaas po yung level. Yun ang purpose mo dito. Dahil alam natin na pumunta tayo dito, matutuwa si Lord. Matutuwa kaya si Lord pag pumunta ka dito? Matutuwa si Lord. Pero mas matutuwa si Lord kung ang service natin alas 9, bago mag-9, nandito ka. Mas matutuwa si Lord nun. Tama? Sa tingin, matutuwa kaya si Lord pagka nandito. Kasi pagpapakita ng po yan na excited tayong sumamba. Sa totoo lang, yun po yung ano nun. Excited tayong kumanta para kay Lord. No? Baka sabihin naman, Pastor, baka pwede naman lagyan niyo dyan ang larawang kupas. Parang ganado akong kumanta. Bakit? Hindi! Di ba yung nakaabot ng kumanta? Di ba ang ganda ng kanta para kay Lord? Ang buti ng Lord? Yung kabutihan ng Lord? Di ba? Hindi dahil sa mga bagay na nakikita lang natin. Alam niyo po, napakapalad natin. Palagi ko pong sinasabi ito. Palagi ko pong nasabi ito, at uulit-ulit dito po sa inyo. Hindi po sa pagmamalaki, pero magmamalaki na po ako sa inyo. Dito po sa Pateros, isa tayo sa pinakamaganda yung church. Ha? Halos pumapangalawa tayo sa SPP. Pero kung titignan ko, mas maganda pa yung sa akin dahil naka-aircon tayo. Sino di sila naka-aircon? Open air lang eh. Tayo naka-aircon. Yung iba, yung kanilang yung galing ng sahig, yung galing ng sahig nila, hindi ganito. Rap lang. Inapunta natin yung gano'n. Pero umangat tayo. Pero hindi ko pong sabihin. Ito pong simbahan na ito ay para sa atin, para makasamba tayo na nag-i-enjoy tayo kayo. Nakaka-enjoy mo ba yung malamig? Nakaka-enjoy mo ba? Hello? Nakaka-enjoy mo ba yung medyo malamig? Patayin natin yung aircon mo sa susunod na linggo. Hindi tayo mag-aircon. Puro electric fan lang. Darating pa rin kaya tayo? Sabi mo sa katabi mo, ha? Di ba? Ano ibig mo sabihin? Ang ibig ko lang kong sabihin, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Kapag sumunod tayo kay Lord, maraming magagalit sa atin. Yung mga eskwela mo lang, mga estudyante,
Oh, ang corny mo naman. Linggo, dapat dapat tayo. Hindi. Yung mga estudyante natin, kay Lord ako. Tapos may gano'n, kay Lord ako. Dapat pag sinabi mo kay Lord ka. Kahit nagiging ko na niyayaya ka ng tropa pitch mo, si Lord ka rin. At ang pinakamagandang gagawin mo, o sige, sasama ako sa inyo. Pero, sumama muna kayo sa akin sa church. Yun ang pinaka-the best, tama? Mga kabataan, estudyante. Maganda ba yun? Sige, sasama ako sa inyo, ha? Pero, sumama muna kayo sa church. Yun ang maganda. Pero, tiyakin mo rin kung saan pupunta. Baka nang pagkagaling dito, pupunta pa rin sa beer house. Huwag ka na sumama. Ano mo na eh? Ano mo na yung pupuntahan? So, ibig sabihin, sabi dyan, kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Pero, kaya sinabi, magbantay. Bantayan natin yung sarili natin. Kasi baka mamaya, ako aminin ko po sa inyo, ha? Aminin ko po sa inyo. Ako may tendency po akong mag-give in. Mag-give in. Kasi crowd pleaser po ako eh. Hanggat maaari, ayoko nung meron nagagamit sa akin. Yan totoo ba? Alam ko yan asawa ko, alam ko mga anak ko yan. Ayoko nung may magagamit sa akin. Kaya lang, dahil sa verse na ito, kailangan sabihin ko yung totoo. Kahit magalit na kung sino sa akin ang magagalit. Kaya magsasalita ako sa pulis eh. Pag magsasalita ako sa pulis eh, titignan ko mabuti. Sir ha, may sasabihin po ko sa inyo, sana ko kayo magalit. Sasabihin ko naman. Alam niyo ba sa Bible, bawal po yung may asawa ka na tapos meron ka pang chicks. Aray, sumasabagan yung pulis. Aray, kami na naman po. Sabi ko, yeah, kaya sinasabi ko na po sa inyo yung totoo. Yun po yung katotohanan. Kahit na magalit ang sino mang tao sa akin, kapag sinabi natin ang totoo, magagalit sila sa atin, mas mabuti nang magalit ang tao sa atin kaysa si Lord ang magalit sa atin. Yun po ang bottom line. Kahit magalit na sino ang tao sa atin, huwag lang si Lord ang magalit sa atin. Bakit? Sabihin nga ninyo, bakit? Kasi pwede tayong palitan ng Lord ng ibang tao na magiging kaibigan natin. Doon po napatunayan yan. Marami akong mga kaibigan, mga kainuman ko dun sa inuman, kaibigan mo sa ibang mga magugulong buhay, pero mga kay Lord ka napapalitan. Napapalitan. Sino ang kaibigan mo? Eh di may takot kay Lord. Oh, di ba takin ang matitipid mo? Pag may birthday sa iyo, walang inuman. Di ba? Malaki na natitipid o malaki na ano. Di ba mo? Practical, wise mo. Pag ang kaibigan mo yung mga matitino, mas less ang gastos. Bakit? Walang inuman eh. Sabi ko lang, magkano ba isang salmig like meron? May isang daan po kung sino magsabi kung magkano yung presyo ng salmig niya. Diba, nag-aanuhan pa, yung mga lalaki. Ano yung sabihin? Ang laki na natitipid mo. Tama naman praktikal, ang laki na natitipid mo. Hindi ka na magpapainom, hindi ka pa magluluto ng pulutan. Ha? Wala pang gulo. Sa totoo lang, walang gulo. Diba? Alam mo, kadalasan pinagmumula ng gulo, may inuman. Aminin naman natin hindi, merong inuman. Pero salamat, dahil meron tayong isang Diyos na pinapakita sa atin yung maraming bagay. No? Isipin po natin mabuti. Sinusunod ba natin talaga yung sinasabi ninyo? At tandaan po natin. Kaya kailangan magbantay tayo. Kapuutan tayo ng maraming tao dahil sa pagsunod natin kay Lord. Kapuutan tayo. No. Pero, ito ang kasunod eh. Ngunit ang manatili tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tayo po tumayo. Tayo po nananalangin. Isipin po natin mabuti. Tayo po pumili. Isipin po natin mabuti. Natutuwa ba talaga sa atin si Lord? O yung kalaban ang natutuwa sa atin? Marami bang nagagalit sa atin sa pagsunod natin kay Lord? O si Lord ang nagagalit sa atin dahil hindi tayo sumusunod sa Kanya?
Tandaan po natin, ang buhay po natin, sino ang may hawak. Tandaan po natin, ang tunay na kaligayahan at satisfaction sa buhay nito, nasa kamay ng ating Panginoon. Siya lamang ang nakababatid, ang nakakaalam sa mga oras ito kung anong iniisip natin. Pero gusto ng Lord ibigay ang the best para sa atin. Gusto ng Lord makamtan natin yung totoong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Lord maging masaya tayo. Ang kagalakan kasiyahan talagang sa Kanya lang matatagpuan. Yung mundo, yung kagalakan kasiyahan na binibigay sa atin, temporary lang. Pag natapos na, kung saan ka man nagpunta, nag-enjoy ka, ano na yung kasunod? Pero pag nakilord ka, magugulat tayo. Maraming bagay na napakasimple, masaya na tayo. Tingnan lang natin yung bulaklak, yung ganda ng bulaklak. Bakit nag-enjoy tayo? Makita lang natin yung daloy ng tubig, lagasas ng tubig. Natutuwa na tayo. Makita lang natin yung ganda ng ibon na lumilipad. Natutuwa na tayo. Kasi sino na nagbibigay ng satisfaction. Kasi sino na totoo magbibigay sa atin ng kagalakan kasiyahan. Kaya kapatid sa bukas ito, sige mo mabuti. Nasa ang yugto ka na ng buhay mo ng pananampalataya. Baka hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa napaka-baba na antas ng ating pananampalataya. Kailangan mag-grow tayo. At ang tayo na isang lumalago talaga is meron kang concern patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Meron kang concern doon sa mga tao na nangangailangan ng kalinga ng pagmamahal ng Diyos. At meron tayong concern doon sa mga tao na kailangan kilalanin si Lord. Ibigay ang buhay sa ating Panginoon. Palaging yung bawat pagkakataon na nasa isip mo, nasa isip natin, paano kung may papasok ang salita ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Sige, hiningin natin sa Panginoon. Lord, Ikaw nakakaalam, nakababatid sa laman ng aming isipan sa aming puso. Sa mga oras ito, Panginoon, kinukumit namin ang aming sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, totoo, na maging totoo sa amin itong mga sinasabi ko ng iyong salita, na kailangan magbantay kami. Kasi totoo, walang nakakaalam. Para kami laging handa at maghihintay kami. At habang kami naghihintay, magpapakabisi kami sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita. Kasi ito napapatunayan na talagang kami ay inyong mga lingkod. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa, kapatid sa mga sa ito, maaaring meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa ating Panginoon ang kagalingan. O baka naman, magaling ka na, ano ang physical na karamdaman, magpasalamat ka kay Lord. Sabihin mo sa Kanya, maraming salamat po. Ang tagal kong pinagdaanan ito, ang tagal kong pinaghirapan ito, nahihirapan ako, pero ikaw ang bigay ng pala ng solusyon kagalingan. Kasi kahit na anong gamot, kahit na anong tabletas, kahit na anong sabihin ng doktor, kung hindi pa hinulutan ng Lord, wala tayong mararamdaman na kagalingan. Sige, sabihin natin kay Lord, maraming salamat po sa kagalingan. Maraming salamat. Emotionally, yung ating pagmamahin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatid, gaano kahalaga ito? Kasi sabi ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa. At ang pinakamalapit nating kapwa, ang ating magulang, ang ating asawa, ang ating anak, ang ating mga kapatid. Sila yung pinakamalapit nating kapwa. Sila yung tutulong sa atin. At ang kapang mga tao, maraming mga tao, Panginoon, na kailangan bigyan namin ng panahon, ng concern. Palitan mo po ang aming puso, Panginoon, na willing na talagang mag-win ng mga tao para po sa iyo. Katawarin po kami, Panginoon.
na kung minsan, o baka minsan, hindi lang minsan, madalas, meron kami kapamaran na gawin itong mga gawain na ito. At minsan, natatakot kami. Pero ikaw mismo nagsabi, pwede mo utusan ng Espiritu Santo para kami ay maging matatag magawa namin itong kulit na dapat mo namin kami. Lord, salamat po dahil ikaw nagpapaliwanag ng maraming bagay sa buhay ko namin. At sa aking mga kapatid, Panginoon, nagkiriwan ng karawan o anniversary ng kanyang pagsasama, pagpalain po, Panginoon. Kung paano pinagpala mo ng karang taon, lalong pagpapalain ngayon itong mga panahon ito. Gayun na rin, Panginoon, sa isang linggong gawain po namin, sa eskwela man o sa trabaho man kami pupunta, mataas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng way ng aming pagkilos, way ng aming pag-usap, way, Panginoon, ng aming iniisip, para kami lumutang may magawa namin itong kulit na dapat mo namin gawin. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin ang panahon ay po pwede baguhin po ninyo kagaya ng aming kahilingan. Dahil alam po namin, Panginoon, kagaya kay Amos, mayroong nangyari na mayroong isang concern na tao na nanalangin. At hindi lang kami iisa rito, ang dami namin dito, Panginoon, na mayroong kami na concern sa aming mga kapatid. Hindi man namin sila makapuntahan, pero sa pamamagitan ng panalangin ito po, hinihingin po namin, Panginoon, ang inyong puso para sila ay gawaran mo, Panginoon. Para sila po ay makaahon, para makita po nila, Panginoon, ang comfort na nagagalit po sila. Kaya na rin, Panginoon, hayaan niyo yung nangyayari sa aming bansa. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming lalong-lalong po yung nangyayari na kaguluhan. Hindi na po namin alam kung anong paniniwalaan namin. Pero salamat, nandiyan na yung mga salita, tatayuan namin, gagawin namin kung anong sinasabi ng yung salita. Kaya hindi mo hayaan kami maligaw dahil yung mga salita, ibigyan kami ng direksyon. Ito yung mapa ng aming buhay. Salamat po ng marami. Muli, Panginoon, pagpalain mo man sa Israel, hayaan mo, Panginoon, maranasan ang ibig sabihin na totoong kapayapaan at kagalakan ng nagkain sa iyo. Sa pagkalis namin sa bahay sa bahay ko, Panginoon, hayaan niyo po sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito, maitaas, mabigyan ng kapurihan ang iyong pangalan. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito at mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng naniniwala ay magsabi ng Amen. Bigyan po natin yung pagpapala sa mga